Lahat siguro tayo ay nagnanais na maging masaya. Mas gusto nating umingiti tayo kesa umiiyak, tumatawa kesa nakasimangot o nalulungkot. Mas gumaganda nga naman ang ating itsura, ang ating aura, mas gumagaan ang ating pakiramdam, mas humahaba pa raw ang ating buhay. Fortunately, lahat tayo ay mayroong kakayanan na maging masaya. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay mayroong kakayanan na magmahal at mahalin din naman. Maraming paraan para maging masaya, pero sigurado ko na mag-a-agree kayo, sabihin ko, na iba ang kaligayahang naibibigay ng pag-ibig o ng pagmamahal. Indeed, pwede tayong maging masaya sa pagkakaroon ng mga material na bagay tulad ng pera, ang makain natin, yung mga cravings natin, ang mapuntahan natin, yung mga lugar na gusto nating marating, ang mabili natin, yung mga bagay na ninanais, pinapangarap natin, ang maabot natin, ang mga tagumpay na minimithi natin, ang manalo, ang Lakers, etc. Anyway, kung ano man yung gusto mong team, etc. Pwede tayong maging masaya. Pero sabi nga po ng isang Persian poet, it is love that brings joy to happiness. Simply put, ang pagmamahal ang nagpapalalim ng ating mga simpleng kaligayahan upang ito ay maging tunay na kagalakan. Ang ibig sabihin, anuman ang maranasan nating kasiyahan sa buhay, mawawalan niya ng saysay. Ito'y magiging fleeting upang mabilisan lamang kung hindi natin mararamdaman sa buhay ang pagmamahal. Kaya mahalaga upang tayo maging masaya, tayo manatili mabuhay sa pagmamahal. Stay in love. Madali kasing umibig pero mahirap manatili sa pag-ibig. Sapagkat yung pag-ibig, initially, madalas yan ay bugso lamang ng damdamin na hindi mo pa nakikilala ang iyong iniibig. Until time passes by, you gradually realize na you fell in love with a person na hindi perpekto. Maraming kulang, maraming kapintasan. Pero sa kabila nito, kung pipiliin mo pa rin siyang mahalin at manatili sa inyong pag-iibigan, yun ang tunay at yun ang mas magiging matibay na pagmamahal. So yung to fall in love, it's more of a feeling. Pero yung to stay in love, it's more of a choice. And that's how we stay in love. Kahapon ay, kaya po wala ako dito, ay sapagkat nagkasal ako, matagal na pong schedule yon. At sa messages nung dalawang ikinasal ko, common denominator ng kanilang mga messages ay ganito. Kasi matagal na silang mag-boyfriend-girlfriend. May mga pagkakataon daw na umiyak na sila, may mga pagkakataon na parang mag-give up na sila. Pero ang mahalaga, na natili sila para sa isa't isa. Doon nila napatunayan na talagang sila'y para sa isa't isa, na totoong pagmamahal nila sa kanilang asawa at ng pagmamahal ng kanilang asawa sa kanila. Kaya kitang-kita mo, after everything na nangyari sa kanilang relasyon, kitang-kita mo ang kanilang kaligayahan. Na mas nalagdagan pa nang malaman ng lahat na sila'y magkakaanak na pala. Tunay nga yung sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, if you remain in my love, then your joy will be complete. Abay, nakumpleto agad. Pagkatapos ng kasal sa reception, mayroong gender reveal agad, may anak agad. Kompleto agad. But seriously, mga kapatid, yung kagandahan ng pag-iibig ay hindi lamang natin mararamdaman initially sa beginning lang. Mayroon pang mga kasunod yan. Marami pang mga kasunod yan. Yung kaligayahang maidudulot ng pagmamahal na yan, hindi nga lamang sustained yung feeling na yan, yung feeling ng kaligayahan. Sapagkat life still has ups and downs. Hindi naman perpekto ang buhay, hindi naman perpekto ang mag-asawa, hindi naman perpekto ang mga tao, kaya walang perpektong pag-asama. So, nandyan yung kalungkutan talaga. Nandyan yung mga hindi magandang pangyayari. Pero, when we remain in love, kung tayo mananatili sa pag-ibig, mas magiging ganap ang kaligayahan na mararanasan natin dahil sa pag-ibig. Nasabi ko kanina na ang tunay na pag-ibig ay yung ibigin mo ang iniibig mo sa kabila ng imperfection nito. Just the same. Ang tunay na kaganapan ng kaligayahang na idudulot ng pag-ibig ay yung kaligayahan ng pag-ibig with all its imperfections. Yes, masaya yung pagmamahal na everything is fine, walang nagiging problema. Pero wala namang ganun in the first place. And besides, ang mas magandang paramdam o pakiramdam sa pagmamahal ay yung marami na ring
problemang naranasan, pero despite all that, ay nanatili pa rin nagmamahalan. Iba yung saya na dulot ng pagmamahal na alam mong tagana sa panahon sapagkat nakaranas na ng mga paghihirap at pagdurusa, sapagkat yun ay pag-ibig na tunay talaga. Kaya nga kahapon, at kahit sa ibang mga okasyon ng kasal, sa palagay ko, you will agree with me, kung sasabihin ko na ang pinaka-touching na mga messages ay hindi naman talaga yung messages ng mag-asawa sa isa't isa. Lalo pat yung mga matatamis na salitang iyan ay kinakailangan pa nilang patunayan kahit pa matagal nang may relasyon yung dalawang yan bago ikasal. Iba kasi yung hirap kapag nagsasama na eh. Iba kasi yung hirap pag mag-asawa na eh. Iba yung hirap ng mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo. At iba yung hirap nung nagsasama na talaga kayo at nakabukod na sa pamilya ninyo. Kaya kahit matagal lang nagsama, ibig sabihin, matagal lang mag-boyfriend-girlfriend yung kinasal ko, yung mga matatamis na salitang kanilang binitawan out of their love for each other, kailangan pa nilang patunayan. So hindi pa yan yung exciting part. Kaya nga, babalik ako sa punto ko, kapag mayroong mga messages sa kasal, ang pinaka-nakata-touch na message ay yung message ng mga parents ng ikinasal. Lalo pat kung yung mga magulang na yan ay nagmahal talaga bilang mga magulang sa anak nilang ikinasal. Sapagkat yung mga messages na yan, mula sa kanilang pusong nagmamahal, ay obviously, kanila lang napatunayan. Sa mahabang panahon na pwedeng nakaramdam sila ng disappointment, napaluha sila ng kanilang anak. Sa mahabang panahon na binigyan nila ng magandang buhay ang kanilang anak. Sa mahabang panahon na sila'y nalungkot dahil sa maling ginawa ng kanilang anak. At hanggang sa panahon na ito na ikinakasal na ang kanilang anak. At sa mga susunod pang panahon na nandyan silang lagi para sa kanilang anak. Yun yung message talaga na ikaw ay iiyak. Sapagkat yun ay message ng pagmamahal na napatunayan na para sa kanilang anak na minamahal. Kaya sa okasyon ng kasal talagang yun yung pinakatotoong mensahe ng pagmamahal. Yung mensahe ng pagmamahal at kaligayahan ng mga magulang para sa kanilang anak na ikinasal. Kaya mga kapatid, tulad ng mga taong ito, mabuhay tayo sa pagmamahal upang maramdaman natin ang kaligayahan ng pagmamahal. Una, huwag natin gawing komplikado mga simpleng bagay. At pangalawa, manatili tayong nagmamahal habang tayo nabubuhay. Amen. Kindness is the language of God. Ang Diyos ay mabait. Sa langit, marami tayong makikita dyan. May mga engineer, may mga doktor, may mga pare. Iba-iba. May mga iba't ibang relihiyon din. Pero pare-pareho. Mababait. Sa langit, lahat mabait. Bawal ang buwisit. Kaya kung gusto natin dito pa lang, makaranas na ng langit, maging mabait. Mga kapatid, kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo. Hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito, lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patubong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdag ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay. Pero,
Hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin naka-cruise ship, yung iba sa atin nakabarko, yung iba sa atin nakabalsa, yung iba sa atin styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo, may humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang, tapos itutulak mo pa. Yes, sana mga kapatid, in this world where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Yung sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang sabi ng Panginoon, pray for your enemies. Pray for those who persecute you. Hindi naman niya sinabing, stay with those who persecute you. Again, kung hindi ito iba sa'yo, hindi ko sinasabing hiwalay. No. Spend less time. Kasi you also have that duty to guard your happiness, to guard your peace, to guard your dreams. Pwedeng kausapin mo, pero kung hindi naman dinaamin at baka kasira lang ng magandang relasyon ninyo, wag na. Basta mag-iingat ka. Ephesians 6:13 at 14. Let me end with this. Ang sabi kasi dito ay, put on the armor of God. Tapos sa verse 14, ang sasabihin doon, clothe yourself with the breastplate of righteousness. Alam natin ang purpose ng breastplate at ng armor. It guards us. It means sabihin, it protects us para yung mga vital organs natin, yung heart natin, yung lungs natin, yung mga mahalagang parte sa katawan natin ay hindi mapuntirya. Kasi pag napuntirya yan, tegi na, patay na. So pwede tayo mapuntirya sa ibang bahagi ng ating katawan, masasaktan tayo, hintahin natin yan. Pero makalalaban pa rin naman. Kasi buo pa yung mga vital organs ng ating katawan. Ang sinasabi dito, in effect, ni St. Paul ay, kung magkakaroon talaga tayo ng isang malalim na relasyon sa Panginoon at kung mananatili tayo sa mabuti sa kabila ng mga pangit na ginagawa sa atin at sa mga pangit na nangyayari, anuman ang sabihin sa atin o gawin sa ating masama na mga taong naiinggit sa atin, kahit na mga taong ito hindi iba sa atin, yes, masasaktan tayo kasi nga hindi naman iba sa atin, sinasaktan tayo. Masasaktan tayo, pero hindi tayo mapupuruhan. It will not render us helpless or powerless. Eka nga masaktan man, ipapagpag lang yung sama ng loob na yan at malalampasan kahit walang ginagawang kasamaan. Conquering evil with goodness ang tawag natin dyan. At maganda yung katangiang yan laban sa mga tao na inggit. Lalong-lalo na kung hindi naman ito iba sa atin. At sinasabi sa atin ng ating first reading, kung ito itutuloy po natin yung istorya po nito, na may magandang nangyayari sa mga taong ganito.
mas nakakapaghiganti siya sa mga taong naiinggit sa Kanya in a very good way, in God's way. Kasi hindi tunay at hindi magandang paghihigante yung ginawang ka ng mali, gagawan mo rin ng mali. Iisipin lang ng gumawa sa'yo ng mali. Tama lang na ginawan ko siya ng mali kasi masama talaga siya kasi nga ginawan mo rin siya ng mali. Ang magandang paghihigante, yung God's way of paghihigante, yun nga po, gumawa ka pa rin, manatili ka pa rin sa mabuti. Yun bang makukonsensya siya? Bakit ka nga pa niya sinaktan? Bakit ka nga niya siniraan? Bakit ka nga kaya niya inargapyado? Kayong mabuting tao ka naman. Hindi ka naman kasi papapayaan ng Diyos kapag ganyan ang iyong katangian. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa, lalo pat kung ang may bias against us ay ang mga tao hindi sa atin iba. Kasi ito'y mahirap talaga. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, ito'y ating makakaya. Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yun. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya. Tinatakot ka niya. Pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning, hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that, patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya.
ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi kanya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So wag kang mawawala ng pag-asa. Yun lang may kasama ka na isang taong alam mong gagawin ng lahat para sa'yo, lumalakas ang loob mo eh. Tandaan mo, tao yan. Kahit gawin niya at sikapin niyang gawin ng lahat para sa'yo, limitado ang kakayanan niya. Kaya't iba ang dating kung makaklaim mo talaga at maniniwala ka, sasabihin ng mabuting pastol, narito ako sa tabi mo, I will be with you always until the end of time at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Few weeks ago, ay nakiusap sa akin si Engineer Rick, yung engineer ng simbahan na ito. Puntahan ko raw, pahiran ng Santo Olio, yung kanyang ama na nasa ospital. Dahil may schedule ako at di ko naman naramdaman na very much urgent, pumunta muna ako sa schedule ko. Pero pupuntahan ko talaga, medyo na late lang. Ang problema, habang nandun ako sa schedule ko, nagdelikado, nag-arrest, inatake. Hindi ako aabot. Buti na lang, dumating si Father Vic Robles, yung nagtatag ng Divine Mercy, yung nagpauso ng alam kung may and true enough, may nagawa ang Diyos. Alam po ba ninyo, na nasabihan lang naman si Father Vic, pero hindi nasabi sa kanya kung anong oras siya dapat pumunta. Hindi naman nila alam na magdedelegado eh. Pero sakto. At si Father Vic ay hindi galing sa malapit. Hindi naman siya naka-assign somewhere in Marilao. Marilao yung ospital eh. Akalain mo saktong nandun siya. Talagang alam kung may magagawa ang Diyos. Ni-revive. Buhay. Amen. Umalis si Father Vic. Siyempre, pumunta na rin ako. Mga pagkatapos ng 2 oras. Alam nyo, pagdating ko, sakto. Inatake uli. Oo. Ni-revive. Nandun ako. Dinasalan namin. Pero mas pinagdasal ko yung mga anak niya. Ayun. Patay. Namatay. Kaya nung una tahimik ako eh. Baka masisi ako. Pero I was so glad kasi nakita nila kung paano kumilos talaga ang Diyos. Si engineer mismo ang nagsabi, Father, kahit namatay si tatay, masaya na ako. Akalain mo, Father, 2 kayong alagad ng Diyos, hindi naman kayo nag-usap. At sakto yung pagdating ninyo. Ngayon naniniwala ako, talagang kinuha na ng Panginoon ang tatay ko. At may bonus pa, inalalayan pa niya kaming mga kapatid ko sa pamamagitan mo. Kasi ako nagsabi sa kanila nung pangalawang beses nire-revive, baka pinapunta ako ng Panginoon dito, hindi na para sa Kanya, kundi para sa inyo na. Para sabihin sa inyong, i-let go. Yun na. Pwede namang nabuhay din eh. Pero ano yon? Consolation prize? Kasi po pwedeng, pag nabuhay, gulay. Ilang beses nang ni-revive at masyado nang matanda rin si tatay. Pero anong nabigay sa kanila? Grand prize. Yung maramdaman nila, yung abiding presence ng Poong May Kapal na sumasa kanila at sinasamahan sa kanila sa isang napakalungkot na parte ng kanilang buhay na mafe-feel nila kahit ganito ang nangyari, may maganda pa ring nangyari sa huli. At tandaan mo yung sinabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, naniniwala ka sapagkat nakita mo ako. Mapapalad yung mga walang nakikita, hindi pa nakakakita ng magandang resulta, pero naniniwala na. Yun yung start ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi ang start ng buhay na ganap at kasiyasiya, yung mawala ang iyong pag-aalala. At papaano mawawala ang ating pag-aalala? Hindi naman kapag alam mo na kung ano yung mangyayari eh. Hindi. Kundi alam mo na, kilala mo ng mabuti ang iyong katabi. Ulitin ko, hindi mo kinakailangan malaman kung ano ang mangyayari. Ang kailangan mo lang paniwalaan, makilala kung sino ang iyong katabi. Sabi ko kanina, masarap kasama yung gagawin ng lahat para sa iyo. Pero may hangganan ng kakayanan ng tao. Sana maniwala ka. Sana maniwala ka. Ikaw yung nag-iisang tupa. Wala kang kaparehas sa mundong ito. Hahanapin ka niya, ipaparamdam niya ang kanyang presensya at sinasabi niya sa iyo, hindi ka mag-iisa at anumang problema,
gagawin niya ang lahat para sa iyo. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal na biyaya. Minsan ay meron akong nabasang quote. God wanted to be everywhere. And so He created mothers. Gusto ng Diyos na nandun siya kung saan-saan, lalong-lalo na sa oras na iyong matinding pangangailangan. Kaya nilikha niya ang mga nanay ilaw ng tahanan. Totoo naman. Kasi kung titingnan mo yung topic natin, ha? Jesus and the Holy Spirit nagtuturo sa atin ng maraming bagay. O di ba't ganyan ang ating mga nanay? Tinuruan tayo ng ating mga nanay na magdasal. Nandiyan yung nanay ko. Siya ang nagturo sa akin magdasal. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, pag nahuli kita, pag nakita ko yung grade mo na mababa, magdasal ka na. Joke lang. O di ba? Ang mga nanay din natin ang nagturo sa atin ng maraming mga kahulugan ng buhay. Halimbawa, yung kahulugan ng one for all for one. Kasi kapag nagagalit si nanay kay tatay, kapag nagagalit si nanay, halimbawa sa isang anak, damay lahat. Huwag kang kikibo. Lahat kayo damay. Kapag galit si nanay, yan ang ibig sabihin ng all for one for all. Pero mas palalimin natin, sa kabila ng mga kapintasan ng mga nanay natin, ang ating mga nanay ay nandyan lagi para sa atin. Bakit? Kasi hindi nila maihiwalay ang kanilang buhay sa iyong buhay. Bakit? Kasi nagsimula ang kanilang pagiging nanay nang bigyan kanila ng buhay. Dati hindi naman sila nanay eh. Di ba? Pero nang isilang ka, nang bigyan ka ng buhay, nagsimula ang kanilang pagiging nanay, nakakabit sa iyong buhay. At mula noon, hindi na naalis sa pagkakaugnay. Yes, kahit wag mo siyang pansinin, kahit iyo siyang tiisin, kahit hindi mo pahalagahan, kahit mag-asawa ka at may mas mahaling ka ng iba, nanay pa rin siya para sa iyo na anak niya. Hindi na ito depende sa gusto mo. Ito'y depende na sa buhay mo. Habang nabubuhay ka, nanay siya para sa iyo. Kasi po pwede mong sabihin, inalagaan ka lang naman ng nanay mo ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Idagdag mo pa yung 3 taon, 4 na taon na kinarga kanya sa kanyang mga braso at kamay. Kapatid, hindi ganun kadali yon. Ang hindi mo nakikita, simula nang bigyan ka niya ng buhay, kinarga ka na niya, inalagaan ka na niya sa puso niya. Yun ay panghabang buhay na. Kaya nga, kapag sinasabi ko ito sa mga ikinakasal ko, totoo naman eh. Lalong-lalo na kapag yung ikinakasal ay nagsabi na ng mga salitang ganito. Sasabihin ni groom kay bride, ni bride kay groom, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Sino talaga ang karugtong ng buhay mo? Di ba ang nanay mo? Pero sa dakong yon, para bang inaalis mo yung dugtong ng buhay mo sa nanay mo, idinudugtong mo sa ibang tao na hindi mo pa kilala talaga, na hindi mo man kadugo. Kaya sinasabi ko sa mga kinakasal ko, sa puntong yon, nagbabago ka na sa nanay mo eh. Pero siya hindi magbabago sa iyo. Ikaw pa rin ang pinakamamahal niyang anak. Maniwala. Once a mother, always a mother. Because a mother's heart will always be with her child. Kaya nga, totoo yung sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, habang nandyan ang Espiritu Santo, nandyan si Kristo, hindi mo po pwedeng sabihin, nag-isa ka. Demonyo ang magsasabi sa iyo, wala kang kwenta, hindi kanya mahal, hindi pwede yun. Kasi bawat isa sa atin mahal ng Panginoon. Kaya kahit wala niya siya physically sa mundo, nandyan ang Espiritu Santo. Tumawag ka, damdamin mo, mararamdaman mo siya. In the same vein of thought, hindi mo po pwedeng sabing nag-iisa ka, basta't nandyan ang iyong ina. Kahit patay na yung nanay mo, tumatawag tayo, San Isidro, Santa Maria, hindi ko dinadowngrade yung panalangin nila. Pero sino ba ang mas nakakakilala sa'yo?
Sila ba o yung nanay mo? Kilala ka ni Santa Maria, kilala ka ni San Isidro, kilala ka ng mga santo. Bilang isang Kristiyano, sumusunod kay Kristo. In general, kasama ka ng karamihan. Pero yung nanay mong nasa langit, sigurado ko ang focus ay dasal para sa iyo. Kaya kahit patay na ang nanay mo, hindi ka pwedeng mag-isa. Lalo pat kung buhay pa, sapagkat ang lahat ay gagawin ng isang ina. Lahat ng makakaya niya para sa anak niya. Kahit mali ang anak niya, pagsasabihan niya yan, papagalitan niya yan, pero sa huli, kakampi pa rin niya yan. Kakampihan pa rin niya yan. At kahit nasa banig na ng karamdaman at wala nang magagawa para sa anak, sukat ibigay ang buhay, may magawa pa rin sa anak. Marahil ay sasabihin sa Diyos, Lord, kunin mo na ako. Kasi ayaw ko ng pahirapan ng anak ko. Ganon ng nanay. Makakalimutan ng buhay. Buhay dalaga, makakalimutan ng buhay. Buhay bilang lawyer, bilang engineer, bilang doktor, bilang nurse, bilang judge, bilang tindera. Makakalimutan niya ang lahat ng buhay. Pwede niyang kalimutan ang buhay niya bilang asawa kapag nilimot na siya o iniwan na siya, sumakabilang buhay man o sumakabilang bahay man ng kanyang asawa. Kaya niyang iwanan ang buhay na yan. Pero hindi niya kakayaning iwanan ay ang buhay niya bilang isang inay. She was once a woman, a daughter. She was a wife. But when she became mother, yun na para sa kanya ang lahat-lahat. Sana, yun ang ating makita. Kasi po pwedeng ngayon, may barkada ka, may pamilya ka na, may asawa ka may anak ka. Nakita mo, naiiba yung priorities mo. Nakita mo, naiiba yung buhay mo. Pero yung nanay mo, ang buhay niya nakakabit sa iyo. Hindi magbabago. Ito sanang ating makita, ha? Lalo tigit kapag ang ating mga nanay ay buhay pa. Ang sandata ko ngayon, kahit anong pray lang. Basta kasama mo siya, hindi ka matatakot Hindi ba't masakit yon na pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, ito yung bala ko sa buhay mo Magandang balak ko. Bakit kita bubuhayin nang wala ako magandang balak? Itong gusto kong mangyari sa pamilya mo, kahit naghihirap ka noon, may balak ako. Malalampasan mo yun. Gusto ko magkaroon ka ng impact sa buhay ng iba. Makapagbuo ng isang masaya, simpleng pamilya. Makatulong ka sa iyong dating pamilya. Gusto ko maging fulfilled ka. Ang dami kong magandang balak sa iyo. Ito yun. Sinayang mo dahil natakot kang magtaya, natakot kang lumaban, natakot kang magtiyaga, natakot kang magsikap, natakot kang sumampalataya, natakot kang maging expressive, maging soto, natakot kang magpatawad, natakot kang ibigay mo ang best mo, natakot kang magpakabuting tao, natakot ka, tinamad ka, nawalan ka ng pag-asa, na ibigay mo sa akin ang sarili mo. Sinisigurado ko po sa inyo, saan man tayo mapunta sa kabilang buhay, yun ang parang patikim ng parang impyerno. O di ba't ang langit, nandun yung pangalan mo Ang sabi ng Panginoon, maraming silid sa kalangitan. Bawat isang silid doon, we are destined to reach heaven. Nandun yung pangalan ko. Kung ako'y mapupunta ng impyerno, yun ang pag-iisihan ko. Nandun yung pangalan ko. Walang nag-o-occupy. Ako ang mag-o-occupy doon. Pero nasa impyerno ako, yun ang impyerno. Kasi siguradong magsisisi tayo. And so brothers and sisters, let us conquer our fear because God has placed all the best things in life on the other side of our fear. Nandito ang mga magagandang plano ng Diyos para sa atin. Nandito yung iba't ibang sitwasyon na magbibigay ng takot sa iyo, padala ng demonyo sapagkat ayaw ng demonyong makuha mo yung magagandang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi ka pakakabahin ng diablo kung hindi siya kinakabahan sa iyo. Siya talaga yung kinakabahan. Kasi ang Diyos ay siguradong may magandang plano para sa iyo at ayaw niyang mangyari yan. Kaya pinakakabahan ka niya. At kapag kinakabahan ka naman, nawawalan ka ng gana dahil sa dami ng mga problema, ang buhay mo parang ganyan na lang talaga. Hindi ka na nangangarap. Nawawala na yung kaba ng demonyo kasi kinakabahan ka na sa loob-loob ng demonyo. Hanggang dyan na lang siya. Kabado Wala ang pag-asa. Nakita ninyo?
Ang gawin natin, baliktarin mo. Alisin mo, paglabanan mo yung kaba mo upang simulan namang kabahan ang dyablo. Sa papaanong paraan, panoorin nyo ito. Ano kasi, mukhang lang ako pero madasalin ako ba? Binigay ko sa kanya, Lord, ikaw bahala rito. Kung ano yung makakarami at makakatulong ka. Kung saan yung makakarami at makakaganda, alam kong yun ang ibibigay mo. Pero after that, nung nangyayari, nasa kalagitnaan pa lang, may 3 show na akong dumating. Oo nga. So, ibig sabihin, parang sinasabi, hindi lang ikaw, pati yung Dabard God, huwag na kayong kabahan. Nandito lang ako sa tabi. So, hindi ako nag-worry ako. Ang sandata ko ngayon, kahit anong, pray lang. Basta kasama mo siya, hindi ka matatakot. Number 1. Kaya nga si Father Fidel, kaibigan ko. So, marami tayong natututunan dyan. Pasensya na kasi hindi talaga maganda yung audio ng interview. Ang nangyari dyan ay ganito. Di ba? Nangyari sa Itbulaga. Sabi nga, hindi naman mayaman si Jose. Hindi naman siya katulad ng TVJ. Nawalan siya ng trabaho. Siyempre nag-aalala siya. Pero sabi niya, konti lang yung pag-aalala. Sabi niya, isinuko ko lahat sa Diyos. Bahala na siya kung ano yung mas ikagaganda. Sige, yun ang sandata ko. Hindi ako natatakot dahil sa Kanya. Ganon ang tamang paglaban sa takot. Ang tamang paglaban sa takot ay hindi pagiging positive thinker lang. Okay? Kaya ko to. Hindi mawawala ang takot mo. Hindi kakabahan sa iyo ang Diablo. Sasabihin ng Diablo, sige, tingnan ko kung hanggang saan yung tapang na yan. Tandaan mo, kapatid, hindi basta sinabi ng Panginoon sa Biblia ng 365 times kung sino man nagbilang niyan. Hindi niya basta sinabing huwag tayong matakot. Sinabi niya yung konteksto kung bakit tayo hindi dapat matakot. Isaiah 41 verse 10. Isa lamang ito sa mga halimbawa. Ang sabi niya, do not be afraid for I am with you. Yun ang paraan para labanan ang takot. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Kasi kung tayo lang, hindi kakabahan ng Diablo. Pero sa oras na magdasal ka ng magdasal, magsimba ka ng magsimba, lumuhod ka at nagmakaawa ka sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako sapagkat ikaw ay Kanyang sasamahan. So kung yung kaliit-liitang simpleng bagay, pinagkakaabalahan na niya, ano pa kaya yung problema mo na iniiyak mo araw-araw, gabi-gabi? Yung nagpapakaba sa iyo, yung umaalis, sumisira ng diskarte mo, yung humihigop ng pag-asa. Alam niya na single parent ka. Alam niya na may problema ka sa pamilya. Alam niya yung pakiramdam mo na hindi mo alam kung bukas may kakanin pa ang mga anak mo. Alam niya yung hirap na nararamdaman mo na inaalagaan mo ang mga magulang mo, pati pagtataguyod sa mga kapatid mo, nandun obligasyon mo. Alam niya yung hirap at yung pagkawindang mo na iniisip mo makapag-aaral ka pa ba sa susunod na taon kasi mahirap lang. Alam niya yon. Kung yung buhok mo bilang yung pang problema mo hindi niya paglaanan, kahit nag-iisa ka ngayon, maitataguyod mo pa rin ang pamilya mo. Iniwan ka ng asawa mo, mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo. Nagkahiwalay ng maaga ang mga magulang mo, magiging matino pa rin ang buhay mo. Hirap ka, ang mga magulang mo, na-stroke pa yung iyong ama, maaabot mo pa rin ang mga pangarap mo. May sakit ka, hahaba pa rin ang buhay mo, o kung hindi man, magiging masaya pa rin ito. Kapatid, basta gawin mong available ang sarili mo upang pagsimulan ng milagro sa pamilya ninyo. Again, may pinasasabi sa iyo ngayon ang Panginoon, huwag kang matakot. Sasamahan kita. At mas lalo niyang pinasasabi sa iyo, sasamahan kita kasi hindi ka masamahan ng iba. Ako ang iyong kasama. Wala kang ibang kailangan kundi ako sa buhay mo. Pagtutulungan natin ang problema mo.